Hello everybody! Welcome to my channel! Sa sobrang busy namin sa trabaho, hindi na namin na mamalayan yung mga holiday. Napansin ko lang, nung namimili na kami sa supermarket, may mga design, hindi naman namin nababasa. Kung di mo gagamitin yung Google Lens Translation. Merong naka-display doon sa may cashier area, sa may packaging area ng book na to. At nakakaakit yung drawing niya. Diba yun? May pakpak ng anghel, may trumpet na sungay ng usa, at may prutas na pomegranate. Tapos may isda, may rose. Yun. At nung tinranslate ko siya, humingi kami nito. Tinranslate ko siya, ang nakalagay is Rosh, ano ba yun? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah and Yom Kippur. Kapag salitang Yom Kippur, naaalala ko syempre yung digmaan ng October 7. Malapit na ulit yung mga holiday dito sa Israel. Yan yung nananalangin sila sa Panginoon. Nagdadasal. Hinihipan nila itong trumpet. Itatranslate ko yung nakalagay dito, babasahin ko sa inyo. Okay, hanapin ko muna sa phone ko. Translate ko siya yung nakasulat dito sa taas, at yung nakasulat dito sa baba. Matatouch kayo. Please watch this. Ang nakasulat po dito is Rosh Hashanah and Yom Kippur. And then Halakha and Legend. Alamat. Yung nakasulat naman po dito sa baba ay hanapin ko pa po. Ito ang nakalagay. Tinranslate ko. Itong maliliit na nakasulat, it means the study is dedicated to the peace of the soldiers and the return of the kidnapped soon, with joy to a good life and peace and success, protection and health for all the people of Israel. O diba? Ang ganda ng introduction nito. Ganun-ganun lang, pero ang ganda ng nilalaman. Tapos, yung introduction nito, syempre ganyan, no? Sulat, diba? Hindi ko naman naiintindihan. Gumamit ako ng translation, hindi ko na ito tiningnan. Ang tiningnan ko yung simula na. Para siyang isang kwento. Kung matyaga kang magbasa ng book at ito-translate mo sa Google Lens, interested yung story, ito-translate ko yung introduction sa inyo. Papakita ko sa inyo. Ayan, ito po ang nakalagay dito nasa kaliwa ko. Nakalagay dyan, ang sabi dito, a poor man was walking on the beach. His soul is sad about him, and he is lost in thoughts. Suddenly, he noticed from afar in the sea warm hands reaching out for help. He looked carefully and saw a boy caught in whirlpool and crying for help. He immediately jumped into the water, swam towards the drowning boy, and quickly rescued him from the whirlpool, brought him to the shore. Malabo. Yan. And then, rush to the treat him and give him first aid until he regained consciousness, and thus they were saved at the very last moment. When the boy recovered,
The poor man asked him, "Who are you?" His young boy was accompanying you to his home. The boy told him, "The poor man's son, the connoisseur, was moved and called his people to the royal palace. When they arrived, the son told his father, the king, what has happened to him, and his miraculous rescue by the poor man. Trembling and excitement took hold of the king. He immediately turned to the poor man and said to him, You saved my only son, the heir of the throne. What can I thank you for? I want to give you a unique gift." "Well, I will let you enter my treasure room for an entire hour and take from there as much as you want." O, di ba? Ang ganda ng kwento. Kala ko ganun-ganun lang yung libro. Di ba? Tinulungan siya ng mahirap na tao. Anak pala ng ano yun. Isa palang king yun. Father, the king yung tatay niya. Di pinapasok siya dun sa kanilang palasyo na pinapasok siya sa lagayan ng mga treasure. Dahil niligtas niya yung nag-iisa niyang anak na takapagmana ng kanyang trono, pinapasok yung mahirap na tao doon sa, ang ganda, doon sa lagayan nila ng mga kayamanan, at sinabi niya doon sa mahirap na tao, "Pumasok ka dyan at kunin mo ang lahat na kung ano man ang gusto mo." O, diba? Sa ating po kasing buhay, mas mahalaga pa rin talaga yung buhay, higit sa kayamanan. Nag-iisang anak, diba? Ay kung namatay yung anak, para saan pa yung treasure? Para saan pa yung trono? O, diba? Ang ganda nung kwento, parang naiyak ako. Okay? Anyway, sana marami po dito sa ngayon, kahit saan siguro, kumuha kayo. Maganda siyang souvenir, and then, yung kapag hindi ka pagod sa trabaho, try mo buksan. Ang ganda. Introduction pa lang yun, ha. Makapal to. Tamad ako magbasa ng libro. May kapatid ako mahilig magbasa ng books. Pero ang ganda ng story pala nito. Okay? Bye-bye! At ipagdasal po natin ang Israel. Malapit na po yung 1 taon na yung Kippur War last year. And I wish that for the peace of Israel. Yun. Magmahalan na. Love together, Palestine and Israel people. They are one God, and kumbaga, isa lang ang Panginoon natin. Kahit iba-iba pa yung paniniwala. Dito po kasi, sa lugar ko, mayroong Jewish, may Arab, may Palestine, and they were living in one place together. That's why. And let's pray for all the soldiers at sa mga inosente. May mga inosente din sa Palestine na mga namatay din, di ba? Dahil dyan sa kalaban, kumbaga sa mga terrorists. Yun. Bye-bye and God bless us all. Ang ganda ng kwento.